Magandang araw po sa inyo, Sir Malikmata. Marami po akong naipong kwento sa inyo tungkol sa mga pamahiin sa patay. Ako nga po pala si Jalin, taga Nueva Ecija. Madalas akong nakikinig ng mga kwentong katatakutan sa YouTube at isa po ang channel nyo sa pinapakinggan ko. Naisip ko pong i-share sa inyo ang karanasan ng kaibigan ko. Tawagin na lang po natin siyang Aileen. Lingid po sa kaalaman namin noon na nagdadalang tao na pala ito. Pero sumasama pa rin siya sa amin uminom at magpuyat. Nagkaroon noon ng lamay malapit sa amin. Namatay ang nanay ng kaibigan namin. Kaya naman halos gabi-gabi ay nandoon kami. Pati itong si Aileen ay ayaw ding patalo sa puyatan. Siya pa ang taga-timpla nun ng kape at taga-bigay ng mga snacks. Madaling araw na kami nun umuuwi. At kinabukasan palagi niyang dinadaing na sumasakit ang ulo niya. Hindi daw siya agad nakakatulog dahil hindi mawala sa isip niya ang mukha ng namatay. Saka lang namin nalaman nun na buntis siya nang minsang batiin siya ng isang matanda sa lamay. Bakit daw siya pumupunta doon gayong may laman na ang tiyan niya? Nagulat po kami nun at kahit si Aileen ay nagulat kung paano daw nalaman ng matanda. Nainis naman kami nun dahil wala siyang pinagsabihan sa amin at kung bakit alam na niyang buntis siya ay panay pa rin ang punta niya sa lamay. Simula po nung nalaman namin nun na buntis siya ay hindi na siya pumupunta sa lamay. Dinadalaw na lang namin siya sa araw pero napansin po naming nangangayayat ito kahit buntis. Lubog din ang mga mata nito. Hindi daw siya nakakatulog ng maayos. Parang may nagmamasid daw sa kanya sa gabi kapag matutulog na siya. Bigla din daw humihilab ang tiyan niya. Naalala ko pa noon na hindi kami noon nagpapagpag dahil sa sobrang antok. Kaya diretso na kami umuuwi. Kahit nga daw sa araw ay para siyang minumulto. Madalas kasing mag-isa lang siya sa bahay nila. Nga po pala, nabuntis lang si Aileen ng kaibigan namin pero hindi pinanagutan. Hindi daw niya anak ang dinadala nito. Napansin po namin noon na palaging balisa si Aileen. Kaututang dila din kasi niya yung namatay na yon, kaya siguro pinaparamdaman din siya. Nang malibing po ang nanay ng kaibigan namin, ay medyo umayos-ayos na rin ang pakiramdam ni Aileen. Nagpahilot pa ito para maayos daw ang labas ng bata. Nang kabuanan na po niya, ay madalas nang sumasakit ang tiyan niya at muli ay madalas na naman siyang nakakakita ng kung ano-ano. Yung nanay daw ng kaibigan namin ay madalas daw siyang dalawin nito sa panaginip. Minsan daw ay nagigisingan din niyang parang may ibang tao sa loob ng silid niya. Natatakot daw siyang mag-isa doon. Baka daw kunin ang anak niya. Ganun po siya. Para siyang naghahalusinasyon. Madalas binabanggit niya ang nanay ng kaibigan namin. Nakatingin daw sa kanya at kinakawayan siya. Doon na po kami noon natakot ng mga anak na siya. Nagle-labor pa lang po siya noon ay para na siyang mamamatay. Kung ano-ano na lang ang kinakapitan niya noon dahil sa sobrang sakit na daw ng tiyan niya. Ang masama pa noon, sir, ay hindi siya nagpadala sa ospital. Doon lang siya nanganak sa kanila, sa isang komadrona. Natakot po kami noon dahil nung iire na siya ay hindi tubig ang lumabas kundi maraming dugo. Pumutok na daw ang panubigan niya pero mas marami ang dugo. Lahat na yata ng santo nun natawag niya. Lahat ng mura nasabi na niya. At lahat ng pwedeng hawakan o kapitan ay nakapitan na niya. Hirap na po siya nun at ang tagal pang lumabas ng bata. Pinangapusan na rin siya nun ng hininga at halos mawalan na rin ng ulirat. Pilit lang talaga namin siyang ginigising para di mawala sa wisyo. Nakailang ire at mura pa siya nun nang lumabas ang bata. Agad din naman siyang sinugod sa ospital. Dahil mauubusan na siya ng dugo. Naging maayos naman po silang mag-ina. Pero katakot-takot na hirap muna ang dinanas niya bago ito mailuwa. Napagalitan pa siya noon ng nanay niya. Paano ba naman? Naghalo-halo na yung puyat, pagod at nahahamugan pa siya. Dagdagan pa ang pagpupuyat niya sa lamay noon. Buti na lang po ng mga anak siya ay nawala na rin yung sinasabi niyang nagpapakita sa kanya. Baka nga po totoong si tita yon. At binabantayan lang siya. Hindi naman po nakakatakot ang kwento ko, sir.
Pero naniniwala po talaga ako na totoo ang pamahiin na kapag ang buntis pumupunta sa lamay, mahihirapan itong manganak. Magandang umaga at gabi po mga kamalikmata. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Ako po si Abby at nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang karanasan po ng pamilya namin sa isang nakakapangilabot na dayo. 3 po kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Nangyari po pala ang karanasang ito noong nasa high school pa lang ako, mga taong 2002. 16 na po ako noon. 9 na taon ang sumunod sa akin at 6 naman ang bunso. Nasa ibang bansa na po ang tatay namin noon nagtatrabaho. Kaya tanging si nanay at ang lola ko po ang nag-aalaga sa amin. Masaya naman po kaming mag-anak at kahit hindi namin kapiling si Papa ay madalas naman itong magpadala noon ng sulat sa amin. Maayos na po sana ang lahat kung di lang dumating ang isang malaking dagok sa pamilya namin. Madalas pa noon ay si Lola at Bunso lang ang natitira sa bahay. Umaga lang kasi ang pasok ni Bunso sa kindergarten, samantalang buong araw naman kami ng kasunod ko. Si Mama naman ay madalas na nasa maliit nitong pwesto sa palengke. Nagtitinda po siya ng mga feeds at bigas. Meron din kasi noong palayan si na Mama. Ang kwento ni Lola ng araw na yon ay naiwan niya daw na naglalaro si Bunso sa labas. Saglit lang daw siya noon sa loob ng bahay. Nang paglabas niya ay wala na si Bunso. Nilibot daw niya ang buong kabahayan noon, pero hindi nila ito nakita. Naabutan na nga naming hinahanap pa rin nila ito, pero wala talaga siya sa buong bahay at bakuran. Hindi naman yun lumalayo eh. Takot din yun na umalis ng bahay. Alalang-alala kami noon. Wala man lang ding nakakita dito kung nagpunta ba ito kung saan o may kumuha. Halos mabaliw-baliw kami noon sa kakahanap sa kanya. Nagpatulong na nga kami sa barangay at kahit sa istasyon ng pulis, pero hindi na po namin nakita nun si Bunso. Mga 1 linggo mahigit pa po nun nang may nagbalita sa aming may nakitang bata sa patubigan ng palayan. Imposible pong pumunta doon ng mag-isa si Bunso dahil masyado na pong malayo yun sa bahay. Grabe pong pagdadalamhati ang naranasan namin nun. Awang-awa po kami kay Bunso. At kahit po kay Papa na nasa ibang bansa, nag-aalala po kami sa kanya. Nang may burol po namin si Bunso noon, ay may matandang nagsabing huwag daw pa dadaanin ang bangkay ni Bunso sa pintuan pag ilalabas. Mukhang napalitan daw po yun ng ibang katawan dahil napaka-imposible daw na mapunta na lang ang katawan niya doon nang walang kumukuha. Halos gabi-gabi po noong umiyak si Mama. Ayaw niya pong lubayan ang kabaong ni Bunso. Halos di na siya kumain sa kakabantay dito. Nang isang gabi daw noon, ay sobrang antok daw ni Mama. Kami naman nang sumunod sa akin noon ay natutulog na. Si Lola naman ay nasa labas at namimigay ng mga pagkain at inumin sa mga nagsusugal. Wala daw gaanong bisita noon dahil madaling araw na. Mga nagsusugal na lang ang nandon. Ganun na lang daw ang gulat noon ni Mama nang magising siya sa nanlalabong mga mata na may isang lalaki daw na nakatayo sa tabi ng kabaong ni Bunso. Hindi niya daw ito kilala, kaya nagtaka daw siya kung anong ginagawa nito sa loob ng bahay nila. Pero nang babangon na daw siya at lalapitan nito, ay bigla daw nawala at nagulat na lang daw siya dahil may isang itim na pusa na biglang tumakbo daw palabas. Nagulat din daw ang mga nagsusugal doon nang biglang humiyaw nun si Mama. Kinabukasan po nun ay maagang pumunta doon yung matandang nagsabing baka pinalitan ng katawan ni Bunso. Sigurado daw siya na aswang ang may kagagawa noon. Naalala na daw niya na may pinag-uusapan sila nung isang dayo na bigla na lang lumitaw sa lugar nila. Akala nila ay bakasyonista pero walang taga doon sa amin ang nakakakilala dito. Inilarawan niya kay Mama ang nakita niyang lalaki at ganun na ganun nga daw ang nakita ni Mama na biglang nawala. At maya-maya daw ay may nagtatakbo na isang itim na pusa. Malamang daw ay aswang ngayon at pinalitan na nito ng puno ng saging ang katawan ni Bunso
Pero hindi rin nasunod ni na mama ang pinagagawa nito. Dahil naimbalsa mo na si Bunso. Hindi na daw uubra yon, kaya hindi na rin maibabalik ang dating katawan nito. Wala na po kaming magawa nun, kundi tanggapin ang nangyari. Hinihintay na lang namin na dumating nun si Papa bago pinasyang ilibing na si Bunso. Madalas lang po naming pagtakhan nun ay sa tuwing madaling araw na ay may nakikita silang itim na pusa sa dulo ng kabaong ni Bunso at sa tuwing hahabulin daw nila ito ay bigla na lang itong nawawala. Noong huling lamay po nun ay medyo nagkagulo po sa burol ng bunso namin. Paano po itong isang nakikilamay ay nagtatatakbo po papunta sa amin. May nakita daw itong isang taong nakakubli sa may kasagingan. Umiihi daw siya nang biglang gumalaw ang mga halamang nandon. Ganun na lang daw ang takot niya nang maulinigan ng taong yon. Hinanap po nila yon kasama si na Papa. Malakas daw ang kutob nilang yun ang kumuha sa katawan ni Bunso. Kalat na kasi ang balita sa amin na inaswang si Bunso, pero hindi na po muli pang nakita ang lalaking yon hanggang sa mailibing na lang si Bunso. Masakit man po ay tinanggap na lang po naming wala na po talaga siya. Magandang araw po. Ako po si Jan at may karanasan po ako tungkol sa isang multo o patay na dumalaw sa akin. Ang nakakatakot po doon ay hindi ko po ito ganun kakilala o malapit sa akin. Nayaya lang po ako noon ng mga kaibigan ko na pumunta sa isang lamay. Gusto daw kasi nilang maglaro ng baraha. Doon na raw sila galing nung nakaraang gabi at dahil sa makukulit po ang mga ito ay sumama na lang din ako. Wala po talaga akong alam noon sa mga pamapamahiin at kung meron man, siguradong di ko din ito paniniwalaan. Madami pong tao ng gabing yon. Isang matandang babae na nasa 70 na yata ang edad nung namatay. Hindi ko po ugali ang tumingin sa mga patay. Hindi kasi agad ito nawawagli sa isip ko. Pero kung saan nga yung pinakaiwas-iwasan mo, yun pa unang bubungad sa'yo. Yung malaking mukha ng namatay sa tarpaulin ang unang nakita ko pagdating namin sa bahay ng namatay. Andun kasi nakabalandra sa harapan mismo ng bahay nila. Lihim ako nung napamura dahil pakiramdam ko pa nun nakatitig sa akin yung matanda. Asar na asar tuloy ako nun sa mga kaibigan ko. Hindi na ako sumama sa kanila nun sa loob para tumingin sa kabaong. Nagpaiwan na lang ako sa labas. Tuwang-tuwa naman ako nang abutan ng kape at biskwit. Medyo gutom na kasi ulit ako noon dahil maaga akong naghapunan. Habang naglalaro na noon ang mga kaibigan ko, ay yung pagkain nila sa mesa ang nilantakan ko. Pati yung mga candy doon ay pinatos ko na din. Pinagtatawanan pa nila ako noon para daw akong patay gutom. Nang malapit nang matapos ang mga kaibigan ko sa sugal, ay muling naglagay nun ng pagkain sa mesa. Parang mga stateside na biskwit. Meron pang chocolate na candy. Wala na pong hiya-hiya. Halos ibinulsa ko na ang karamihan doon. Nang pauwi na kami, kinapapa ng isang kasama ko ang bulsa ko. Ang sabi pa nito, "Gago, isoli mo yan. Di mo na agad kinain yan. Alam mong masama mag-uwi ng pagkain galing sa lamay." At dahil aminado akong gago ako ng mga panahong yun, at walang alam, tinawanan ko lang ito. "Bahala ka." Yun na lang ang tanging nasabi niya. Alam mo yun, Sir Van, hindi nga ako sumilip ng kabaong para di ko ito mapanaginipan o maisip bago matulog. Pero nakita ko kasi ang itsura nito. Nakamulagat pa ang mga mata nito sa tarpaulin. Pinilit ko na lang talagang matulog noon kasi maya-maya mag-uumaga na. Nakatulog naman ako noon. Kaso bigla na lang parang may bumulong sa akin. Naalimpungatan ako noon at biglang napabangon. Ganun na lang po ang gulat ko dahil nagkalat na sa sahig yung mga inuwi kong candy at biskwit. Wala naman akong kasama doon at maayos ko namang inilapag to sa mesa. Pero yun na nga, nakakalat na ito sa sahig. Isa pang nakakakilabot doon, Sir Van, ay nang makita ko ang mga bakat ng paa sa sahig ng kwarto ko.
Yari kasi sa tabla ang sahig ko. Yung usong sahig nun na kapag nakatapa ka ng halimbawa chok, bumabakat talaga at hirap tanggalin. Grabe talagang kilabot ko nun, lalo na at hindi gaano kaliit ang sukat ng paa ko. Hindi rin ugali ng mga kapatid at magulang ko na pumasok sa silid ko at para lang magkalat. Kinuwento ko yun sa mga kaibigan ko at yun, nasisipa ko. Nag-uwi daw kasi ako ng pagkain galing Lamay. Ayan daw, bigla tuloy ako nitong dinalaw. Di wow talaga yun. Kaya mula nun, hindi na talaga ako nag-uuwi ng pagkain mula sa Lamay. Magandang araw po sa inyo, Kuya Malikmata. Ako po pala si Florence. Ito pong kwento ko ay tungkol po sa tito kong biktima po ng murder. Hindi po agad nahuli noon ang taong pumatay sa kanya. Wala po kasing nakasaksi sa nangyari. Basta natagpuan na lang po itong naliligo sa sariling dugo at wala nang buhay sa isang bakanting lote. Mukhang matindi po ang galit ng pumatay sa kanya dahil natadtad po siya ng saksak sa katawan. Labis pong nagluksa ang pamilya namin noon, lalo na ang mag-iina niya. Maliit pa po ang mga anak ni tito, kaya awang-awa din noon sina mama sa mag-iina niya. Doon po nilagay ang burol ni tito sa bahay namin. Maliit lang po kasi ang bahay nila. Sabi ng mga matatanda doon sa amin ay maglagay daw ng sisiw at palay sa ibabaw ng kabaong ni tito para hindi matahimik ang may gawa nun sa kanya. Ang bawat pagtuka daw kasi ng sisiw sa palay ay pagkain din daw ng konsensya sa taong pumatay sa kanya. Yung bunsong anak ni tito ay 3 taon pa lang. Wala pa itong muwang sa nangyari sa kanya. Sabi nila ay pasuotan ito ng pula para hindi mabati o mapaglaruan ni tito. Pero may isang araw po noon na nakaligtaan siyang pasuotan ng pula. Basta na lang pong dinala siya noon ni tita na nanay niya sa Lamay na nakasuot ng ibang kulay na damit. Hindi din masisisi noon si tita dahil madalas na nga itong nawawala sa sarili. Nang araw po na yon, ay nagulat po kami nang bigla na lang pong nagsalita ang bunso niyang anak ng papa habang nakaturo doon sa may tabi ng kabaong. Para pa itong nagpapabuhat doon sa taong nakikita niya. Siyempre po kinilabutan talaga kami noon dahil wala namang tao doon sa tinuturo niya. Agad nung sinabihan si tita na pasuotan ito ng pula at kung maaari daw ay sa silid lang muna ito. Napansin pa po namin noon yung sisiw na nasa ibabaw ng kabaong. Parang hindi po ito mapakali, lalo nang dumalaw doon ang pamilya ng kumpare niya. Andun din ang kumpare niyang si Mang Tony. Nakayuko lang po ito at blanco po ang mukhang nakatitig sa kabaong ni tito. Marami na rin po noon ang usap-usapan na baka nga daw ito ang may gawa nun kay tito. May nakakita daw kasi na nagkaroon ng argumento ang dalawa at hindi maayos ang paghihiwalay ng dalawa. Pero wala namang makitang ebidensya ang mga pulis, kaya hindi din nun mapalis ni na tita ang mag-anak. Nang palis na po sila nun, ay labis po kaming nagtaka kung saan nagpunta ang sisiw. Bigla po kasi itong nawala at walang nakapansin kung tumalon ba ito o may dumampot. Sumunod na araw po nun, ay may nakapagkwento kay na mama na natagpuan si Mang Tony ng asawa nito na parang takot na takot. Parang may pinapaalis ito na wala naman daw tao. Huwag daw siyang lalapitan. Wala daw siyang kasalanan dito. Simula po ng araw na yun ay palagi na daw itong nagwawala. At parang wala din daw ito sa tamang katinuan. Parang palagi daw itong takot at ayaw nang lumabas ng bahay. May nagbabanta daw na papatayin siya. At isang araw na lang po nun ay natagpuan na lang nila si Mang Tony. Wala nang buhay sa higaan ito. Sabi nila ay mukhang binangungot daw ito. Doon na parang napatunayan ang hinala nila na ito nga ang pumatay kay tito. Nakita din nila ang patay na sisiw sa ilalim ng higaan nito. Nang muling imbestigahan ng kaso ni tito, nalaman nilang issue sa pera ang pinag-awayan ng dalawa. Hindi raw sila nagkasundo sa hatian sa negosyo na nauwi sa mainit na argumento. Nagkabantaan pa daw sila pero inunahan daw nito si tito nang makitang mag-isa itong naglalakad pa uwi. Alam kong sa nangyari sa kanya
ay natagpuan na ni Tito ang sarili nitong hustisya. Hanggang sa kabilang buhay ay nakuha pa rin itong makaganti. Naniniwala po ba kayo sa sundo? Na ang taong namatay ay nanunundo ng mahal nito sa buhay. Ako po si Daphne at nasaksihan ko po kung paanong ang isang mag-anak ay sunod-sunod na namatay kahit wala naman po silang malubhang karamdaman. Ang sabi po ng mga matatanda ay may mga pamahiin daw noon tungkol sa patay. Katulad ng bawal kumain ng malunggay habang may lamay dahil paisa-isa daw ang pagtanggal ng dahon nito. Kaya paisa-isa din daw mamamatay ang pamilya ng namatayan. Marami pa po noong pamahiin na binanggit ang matatanda na sanhi daw ng sunod-sunod na pagkamatay ng pamilya nila. Kung ano man po ang dahilan, ay nakakatakot pong maging parte ng pamilya nila. Kapitbahay po namin sila at simula po noong bata ako ay nasaksihan ko ng 4 sa mga anak nila ay sunod-sunod na namatay. Kung hindi na disgrasya, ay namatay sa bangungot. At ito ngang 2013, taon na nangyari ang bagyong Yolanda. Tandang-tanda ko pa na nag-evacuate po kami noon papuntang social hall kung saan ginawa itong evacuation area kapag malakas na ang bagyo. Kasabayan pa po namin ang mag-asawa noon na pumuntang social hall. Pagdating po namin noon ay napansin namin ang pamumutla ng asawang babae. Maya-maya lang po noon ay pinangapusan na siya ng hininga. Nagtawag pa po kami noon ng medic pero huli na po at nawalan na ito ng buhay. Nagkaroon po ng burol noon sa barangay hall namin. Hindi po kasi pwede sa social hall dahil maraming tao. Hindi na din pwede sa bahay nila at pinasok na ng baha at nilipad na rin ng mga yero. Bilang kapitbahay po at malapit na rin sa kanila, ay tumulong po ako noon sa pag-aayos ng paglalagakan ng burol niya. Napansin ko noon na tahimik lang ang asawa niyang lalaki. Hindi ito umiiyak, basta wala itong emosyong nanonood lang sa amin. Andun lang ito buong araw sa barangay. Ang mga anak nito ay nag-aasikaso sa bangkay. Sobrang hirap pa po noon dahil ang lakas talaga ng hangin. Kinabukasan pa po noon na iuwi ang bangkay. Pero ganun na lang din po ang hilakbot namin. Dahil ng araw ding yon, natagpuan naming wala ng buhay ang asawa niyang lalaki. Para lang itong mahimbing na natutulog. Hindi kakikitaan ng paghihirap. Medyo nakangiti pa ito nang matagpuan namin. Sabi ng isang matanda doon na mukhang sinundo siya ng asawa kaya payapa ang mukha nito. Ilan araw din po tumagal ang burol at hinihintay na lang na makauwi ang anak nitong sundalo para mailibing na rin sila. Pero nakatanggap po kami ng masamang balita. Namatay daw sa engkwentro ang anak nitong sundalo. Ang sabi pa naman ng boss nito ay nakapagpaalam na itong uuwi. Tatapusin na lang nito ang duty. 2 anak nila ang nandito sa amin. May asawa yung isa at yung isa ay medyo matanda ng dalaga. Parehas pong babae dahil 4 po sa mga kapatid nilang lalaki ay namatay na. 5 po itong sundalo. At nang mabalitaan ng 2 magkapatid ang nangyari sa kuya nila, ay biglang nahimatay ang mga ito. Hindi na siguro nakayanan ng matinding pagkabigla at ang masasamang nangyari sa pamilya nila. Sa kasamaang palad po nun ay inatake sa puso ang matandang dalaga at hindi na ito naagapan. Grabing trahedya po ang nangyari sa pamilya nila. Wala pang kinalaman sa bagyong Yolanda. Naunang nailibing ang mag-asawa at hinintay namang dumating ang bangkay ng sundalo, sabay na inilibing nung matandang dalaga. Ang ginawa ng asawa nung natira sa magkakapatid ay inilayo ito at ang mga anak nila. Usap-usapan po noon na nasumpa ang pamilya nila. Pero ang pinaniniwalaan naman ng iba ay may nakatira sa bahay nila na nangunguha ng kaluluwa. Pero kung ang lola ko ang tatanungin, malamang daw ay sinundo lang sila ng mga magulang nila.